Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa boxing, dahil sa kanyang angking lakas at bilis ng suntok, kumpiyansa ang mayorya ng mga Filipino fight fans na may uuwi ni Denver the Excitement Coelho ang WBC minimum weight. Sasagupain ng 26-year-old Iloilo Pride si Chinese champion Xiong Zhaozong sa isang 12-round title bout sa Dubai World Trade Center sa UAE sa Biyernes. Ang kabuang detalye ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Iniwala ang ilang mga Pinoy boxing fans sa kayang-kayang agawin ni Filipino title hope Denver Coelho ang WBC minimum weight boxing crown. Ayon sa kanila, mas magiging pabor para kay Coelho ang ginawa ng WBC at maging ng defending champion na si Xiong Zhaozong ng China na pag-iwan sa Pinoy top contender ng mahabang panahon. Sa halos 3 taon ay hindi tumupad ang WBC sa pagiging mandatory challenger ni Coelho. Si Coelho mananalo yan kasi malakas sumuntok yan. Then mas advantage siya kasi matangkad siya. Mananalo yan kasi Pilipino yan. Para po sa amin mananalo po si Coelho kasi mas advantage yung height niya kesa dun sa may kalaban niya. Ang height po ni Coelho ay 5'3", tapos yung kalaban niya 4'11 lang. So para sa amin po, mananalo po siya. Si Coelho, mananalo yan kasi una-una matangkad yan at saka maliit ang kalaban At saka magaling yan. Lahat naman ng Pilipino, puro nananalo at saka minsan lang natatalo. Advantage sa tangkad ka sa laki ng katawan Kaya lalo na't Pinoy tayo, siyempre Pinoy tayo. Sa Pinoy tayo kakampi, hindi naman tayo sa ibang banyaga kakampi. Iba na experience ni Denver Coelho kaysa sa kalaban na ata Bago lumipad patungong Dubai, iginit naman ng manager ni Coelho na si Aljo Haro na malaking tulong sa kanila ang paglaban sa mga top contenders ng kanilang dibisyon sa mga panahong hindi sila pinagbigyan ng WBC na lumaban sa regular crown. Kasi nung last fight pa nito, last September, di ba? December, nandun kami ni Denver. So pagkatapos nung nakuha yung title, hindi pa siya lumaban. So I think ganun pa rin siguro yung gagawin niyang strategy. So siyempre, ang pagbabago lang dyan, sa sarili niya. Ikakaroon siya ng kumpiyansa dahil champion na siya Pero sa style siguro, sa lakas, I think ganun pa rin. Sina Coelho at Zong ay maghaharap sa isang 12-round title clash ngayong Biyernes sa World Trade Center sa Dubai. Ito ang unang depensa ni Zong ng WBC minimum weight belt habang unang pagkakataon naman ni Coelho na lumaban ng regular world crown. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Sa boxing pa rin, dahil hindi pa sila bihasa sa professional rules, puspusan ang pagsasanay ngayon ng mga Filipino fighters na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Alliance of Boxing Associations of the Philippines o ABAP. Sariwa mula sa pagkupo ng isang ginto, 2 silvers at isang bronze medal sa China Boxing Open, sasabak ang mga ABAP pugilist sa Asian Boxing Championships sa Jordan sa susunod na buwan, kung saan sisimulan ang pagpapatupad ng professional rules. Narito ang report ni Keisha Halili. 3 araw matapos ang kanilang matagumpay na kampanya sa China Boxing Open, nagbalik agad sa dibdibang training ang mga Pinoy pugilists. Ito'y bilang paghahanda para sa kanilang pagsabak sa 2 major international competitions sa susunod na 2 buwan. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni National Coach Roel Velasco na doble kayod sa ensayo ngayon ang kanilang mga prized pupils. Lalo pat professional rules na ang ipapatupad ng World Governing Body simula sa susunod na buwan. 10-point must system na kada round ang scoring at hindi na rin gagamit ng headgear ang bawat boxer. Aminado si Velasco na hindi pa sanay ang mga ABAP boxers sa professional rules, kaya't nagsasagawa sila ngayon ng adjustment sa training. Medyo may kulang pa rin ng pilit na sa ensayo ng mga boxers natin. Doon ko rin nakikita na may kulang pa sila sa kanilang pagpupursige. Baga mayroon silang mga talent, yung pagpupursige nilang sa training, yun ang dapat namin na ma-improve para sa kanila. Ang mga pambatong ring gladiators ng ABAP ay nagpre-prepara para sa pagsuong sa hamon ng Asian Boxing Championships sa Jordan sa Hulyo at sa International Women's Boxing Championships sa Kazakhstan sa Agosto. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports.
Sa basketball, inanunsyo na ang schedule ng Gilas Pilipinas para sa preliminaries ng FIBA Asia Men's Championship sa Agosto. Unang makakaharap ng Chot Reyes mentored squad sa Group A match ang Saudi Arabia bago nila makatapat ang Jordan at Chinese Taipei. Kinakailangang tumapos na nasa top 3 ang Philippine Quintet sa FIBA Asia Juiced para matupad ang kanilang pangarap na makapaglaro sa World Championship sa Spain sa susunod na taon. Narito ang report ni Dennis Principe. Inilabas na ang official schedule Asia Qualifying Tournament na gaganapin naman sa Pilipinas mula August 1 to 11 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Base sa nasabing schedule, pinili ng Pilipinas para sa kanilang unang assignment ang Saudi Arabia na gaganapin sa August 1. Sa susunod na 2 araw ay kakalabanin ng Gilas Squad ang Jordan at Chinese Taipei. Bilang host country, may privilege ang Pilipinas na pumili ng bracket na sasalihan nito at kalaban sa unang game ng Biennial Tournament. Nakabracket ang Pilipinas sa Group A kasama ang Saudi Arabia, Jordan at Chinese Taipei. Samantalang kumpiyansa naman sa Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sunny Barrios na handang-handa na ang bansa sa pagiging host ng tournament. Conceptually, we're very ready. No? Like I said, more of fine-tuning. Mr. Pangilinan is very hands-on. We who work with him cannot really afford to sleep on the job. Kasi para sa kanya, Philippines is the one hosting, not SBP, not MVP, di ba? Not Sunny Barrios, not Moy. Galing siya eh. Sabi niya, bayan na nakataya dyan. Nire-remind niya kami parati yun. Kaya pagalingan natin, makita nila yung galing natin. Ang top 3 ng FIBA Asia event ay uusad sa FIBA World Basketball Championships na gaganapin sa isang taon sa Spain. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazelan Salubon para sa Good Morning Boss.